Isipin mong mawala ang lahat ng mahal mo sa buhay sa loob lamang ng isang araw. Ang iyong mga anak, kayamanan, kalusugan at dangal. Lahat ay nawala. At ngayong nakahandusay ka sa lupa, masakit ang katawan, durog ang puso at nababalutan ng alikabok at abo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang lalaki na tumingala sa langit at nagsabing, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Ito ang kwento ni Job. Pero sa likod ng kanyang paghihirap, mayroong isang bagay na bihira lang marinig. May misteryong bumabalot sa kanyang sakit, isang katotohanang mas malalim kaysa sa lungkot, pagkalito o pagkawala. Bakit kaya dumanas ng matinding paghihirap ang isang taong tapat sa Diyos? Bakit nanatiling tahimik ang Diyos ng napakatagal? At ano ang sinabi niya nang sa wakas ay nagsalita siya mula sa bagyo? May mga pahiwatig sa Biblia, pero ang pinakamakapangyarihang sandali ay nasa dulo. Noong nagsalita ang may lalang, yumanig ang mundo at nagbago ang lahat. Ang ipinahayag ng Diyos sa gitna ng ipo-ipo ay hindi lang tungkol sa pagtitiis. Ito ay sulyap sa kung sino talaga ang Diyos, kung ano ang tunay na pananampalataya at kung ano ang nangyayari kapag nagsalita na ang langit sa gitna ng sakit ng tao. Samahan mo kaming tuklasin ang paglalakbay ni Job, isang lalaking nawala ang lahat, tiniis ang katahimikan ng Diyos, pero hindi binitawan ang kanyang pananampalataya. Matutunan mo kung paano mabubuhay ang tunay na pananalig kahit parang hindi ka naririnig ng langit. Sa malawak na lupain ng Uz, kung saan ang araw ay matindi at ang lupa ay sagana sa ani at mga hayop, may isang lalaking kakaiba sa lahat. Job ang kanyang pangalan. Hindi lang siya kilala dahil sa kayamanan o tagumpay. Namuhay siya ng may kabanalan at napansin siya ng langit. Matapat si Job, makatarungan at may malalim na paggalang sa Diyos. Iniiwasan niya ang kasamaan na parabang ito ay lason. Sa panahong unti-unting nawawala ang moralidad, ang kanyang buhay ay nagniningning na tila ilaw sa dilim. Wala nang ibang katulad niya sa mundo at mismong ang Diyos ang nagsabi nito. Mayroon siyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Magkakalapit sila sa isa't isa at madalas silang nagsasama-sama para sa mga pista at masayang salu-salo na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Kasama ang kanyang mga anak na babae at ang mga pagtitipon ay puno ng tuwa, kasaganahan at respeto. Kahit sa gitna ng kasayahan, nanatiling gising ang espiritual na damdamin ni Job. Pagkatapos ng bawat salusalo, maaga siyang bumabangon upang mag-alay ng mga handog para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Tahimik niyang iniisip, baka nagkamali sila o nagtaksil sa Diyos sa kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng pag-aalala ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang paniniwala ay hindi lang dahil sa kaugalian, ito ay totoo, tapat, at puno ng paggalang. Hindi sa kayamanan o mabubuting gawa nakaasa si Job. Buo ang kanyang tiwala sa Diyos at sinikap niyang parangalan siya kahit sa mga bagay na hindi nakikita, gaya ng mga damdamin sa puso ng kanyang mga anak. Bukod pa rito, si Job ay napakayaman. Meron siyang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, 500 babaeng asno at maraming mga alipin. Malawak ang kanyang lupain, tanyag ang kanyang pangalan at siya ang kinikilalang pinakadakilang lalaki sa buong silangan. Pero ang tunay na kahalagahan ni Job ay wala sa kanyang mga ari-arian, nasa kadalisayan ng kanyang kaluluwa. Namuhay siya ng malapit sa Diyos. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng katapatan. Sa paningin ng tao, tila perpekto ang buhay ni Job. Mayroon siyang mapagmahal na pamilya, matatag na kayamanan, karangalan, respeto at pananampalatayang hindi matitinag. Ito ang klasing buhay na pinapangarap ng marami pero bihira makamtan. Ngunit sa kabila nito, hindi naging mayabang o pabaya si Job. Nanatili siyang mapagpakumbaba, laging inaalala na ang lahat ng kanyang taglay ay mula sa Diyos.
Ang kanyang buhay ay tila balanse sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga anak ay namumuhay sa pagkakaisa. Ang kanyang lupa ay masagana, ang kanyang mga alipin ay masipag, at lahat ng tao sa Uz ay humahanga sa kanya. Kung may magtatanong noon, sino ang pinakapinagpala sa mundo? Marami ang agad sasagot, si Job ang tapat. Pero may isang bagay na nangyayari na hindi nakikita ng sino man sa mundo. Mayroong gumagalaw sa kalangitan, isang bagay na hindi likas, hindi sakit o taggutom, isang pagpupulong, isang banal na konseho sa langit, isang usapang hindi maririnig ng tao, ngunit magpapabago sa buhay ni Job. Habang nag-aalay si Job ng sakripisyo na may malasakit at pagmamahal para sa kanyang mga anak, may tinig na umalingaw-ngaw sa harap ng trono ng Diyos. Isang tinig ng pagsumbat. Isang madilim na presensyang hanggang ngayon ay aktibo pa rin, gumagalaw sa buhay ng mga mananampalataya, naghahanap ng pagkakataong makapanakit. Sa sandaling iyon, habang abala si Job sa kanyang mga hayop, habang masaya ang kanyang mga anak sa kanilang selebrasyon, at habang siya ay tahimik na sumasamba, may mas dakilang bagay na inihahanda sa langit. Malapit nang masubok ang katapatan ni Job, hindi dahil sa kasalanan o pagkukulang, kundi dahil sa isang banal na layunin. Wala siyang kaalam-alam, wala ring sinumang tao ang makakaalam, pero ang kanyang buhay ay naging sentro ng isang makalangit na usapan. Magugulo ang kanyang mapayapang araw, mababasag ang kanyang mga pangarap, susubukin ang kanyang pananampalataya, at ang darating ay hindi lang lungkot o hirap, kundi isang makapangyarihang katotohanan, isang kwentong mabubuhay sa mahabang panahon at tatama sa puso ng bawat henerasyon. Ito ang kwento ng isang lalaking nagbigay ng karangalan sa Diyos. Ito ang kwento ni Job, at sa huli, matutuklasan natin na ang tunay na lihim ni Job ay hindi nasa sakit na kanyang tiniis, kundi nasa mga salitang binigkas ng Diyos sa gitna ng bagyo. Hindi nagsimula ang Diyos sa paliwanag, nagsimula siya sa katahimikan, isang katahimikang nauna sa pagbabago ng lahat. Sapagkat habang nakaluhod si Job, nananalangin para sa kanyang mga anak, puno ng lungkot at tiwala, may isang dakila at lihim na pangyayari sa itaas. Isang tagpong walang sinumang tao ang makakakita, pero ang epekto nito ay mararamdaman sa buong mundo. Sinasabi sa kasulatan na dumating ang isang araw kung kailan nagpakita sa Diyos ang mga nilalang ng langit, kilala bilang mga anak ng Diyos, at kasama nila si Satanas, ang lagalag sa mundo, laging nagmamasid, nagtatanong at nagsusumbong. Ang Panginoon makapangyarihan sa lahat at punong-puno ng karunungan ang nagsimula ng pag-uusap. Saan ka nanggaling? Tanong niya. At si Satanas, malamig ang tinig, ay sumagot, naglakbay ako sa buong mundo, pabalik-balik sa lupa. Ang kanyang sagot ay hindi lang ukol sa lugar. May mas malalim itong kahulugan. Pinagmamasdan niya ang mga tao, pinag-aaralan ang kanilang buhay, hinahanap ang kanilang mga kahinaan at lihim na motibo. At sa sandaling iyon, buong kumpiyansang binanggit ng Diyos ang isang pangalan. Isang pangalang umalingaw-ngaw sa langit at lupa. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ng Diyos. Wala nang katulad niya. Siya ay tapat at matuwid. Pinararangalan niya ako at iniiwasan ang kasamaan. Hindi nag-atubili si Satanas. Matapang ang kanyang sagot at may halong pangungutya. Tapat ba si Job nang walang dahilan? Hindi mo ba siya binabalot ng proteksyon? Pinagpala mo ang kanyang tahanan at pinaunlad ang lahat ng kanyang ginagawa. Puno ng kanyang mga hayop ang lupain. Pero alisin mo ang lahat ng iyon, tuloy ni Satanas, at siguradong susumpain ka niya sa harap mo. Isang tuwirang pagdududa sa sinseridad ni Job. Para bang sinasabi ni Satanas na mababaw lang ang pananampalataya ni Job, na nakasalalay lamang ito sa mga biyayang tinatamasa niya. At sa pagbibintang niyang iyon, hindi lang si Job ang kanyang inaakusahan, pati ang Diyos.
Para bang ang tunay na debosyon ay dumarating lang kung may gantimpala? Para bang kailangang suyuin ng Diyos ang katapatan gamit ang pagpapala? Ngunit sa kanyang banal na karunungan at ganap na kapangyarihan, pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang pagsubok. Sige, sabi niya, lahat ng pag-aari ni Job ay nasa iyong mga kamay, pero huwag mo siyang sasaktan. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang espiritual na pagsubok na yayanig sa daigdig. Umalis si Satanas, may pahintulot ng sirain ng lahat ng meron si Job, ang kanyang kayamanan, mga tagapaglingkod at maging ang kanyang mga minamahal na anak. Ang kanyang buhay lamang ang hindi pwedeng galawin, kaya't nagsimula ang isang labanan, hindi kita ng mata ng tao, pero ramdam sa kaluluwa. Isang pagsubok na walang armas o hukbo, ngunit may epekto na yuyugyog sa puso ng isang tao. Hindi pinarurusahan si Job, siya ay sinusubok para sa kanyang hindi matitinag na pananampalataya. Isang taong walang kasalanan ang malapit ng dumanas ng sunod-sunod na pagkawala na kayang durugin ang pinakamatitibay na puso. Agad kumilos si Satanas. Bumaba siya na may iisang layunin, patunayang ang pagtitiwala ni Job sa Diyos ay nakabase lamang sa ginhawa at pagpapala. At gagamitin niya ang lahat ng anyo ng sakit upang subukang sirain ito. Walang sino man o anuman ang palalampasin. Habang natutulog si Job, marahil nananaginip ng mga ngiti ng kanyang mga anak, ng mga hayop niyang payapang nagpapastol, o ng isa pang masayang salo-salo, unti-unting nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Tahimik ang langit pero may naganap na pagbabago. Hindi ito dahil malupit ang Diyos, kundi dahil may mas mataas na layunin, isang layuning hindi pa kayang maunawaan ng sinuman. Isang lihim na plano na unti-unting mabubunyag sa dulo ng mahabang daan. Nagsimula na ang hiwaga sa likod ng paghihirap ni Job. Ang mga salitang sasabihin ng Diyos sa gitna ng bagyo ay nagsimula rito sa tahimik na bigat ng isang banal na pasya. Nagtitiwala ang Diyos kay Job at ang tiwalang iyon ay susubukin gaya ng ginto sa apoy. Ngunit wala pang alam si Job, patuloy siyang nag-aalay, namumuhay ng may katapatan at nagpapatuloy bilang isang taong may dangal. Pero isang anino na ang unti-unting bumabalot sa kanyang mundo. Ang isang karaniwang araw ay malapit ng maging pinakamadilim na sandali sa kanyang buhay. Ito ang simula ng pinakamahirap na pagsubok na hinarap ng isang taong tapat. Karaniwan ang umaga, sumikat ang araw sa mga burol ng Uz at kumalat ang gintong liwanag sa lupain ni Job. Abala ang mga manggagawa sa bukid, payapang gumagala ang mga tupa at muli na namang nagtipon-tipon ang kanyang mga anak sa bahay ng pinakamatandang kapatid para sa isa na namang masayang salusalo. Si Job, gaya ng dati, ay abala sa kanyang tahimik na pagsamba. Marahil ay inihahanda na niya ang mga handog para sa susunod na araw, gaya ng palagi niyang ginagawa pagkatapos ng kasayahan ng kanyang mga anak. Tahimik ang lahat at mukhang nasa ayos, pero walang kaalam-alam si Job na ito na ang huling umaga ng buhay na dati niyang alam. Biglang may tumakbong isang tagapaglingkod. Basang-basa ng pawis ang mukha, malalaki ang mga mata sa takot at habol hininga, mga palatandaang may masamang nangyari. "Ginoo," sigaw niya, nang aararo ang mga baka at malapit ang mga asno nang biglang dumating ang mga sabeo. Kinuha nila ang mga hayop at pinatay ang mga tagapaglingkod gamit ang espada. "Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Halos hindi pa naintindihan ni Job ang kanyang narinig nang may isa pang tagapaglingkod na dumating. Mas takot pa. "Bumagsak ang apoy mula sa langit, mahal na Panginoon," hingal niya. "Tinupok nito ang lahat ng tupa, pati na ang mga manggagawa. Wala nang natira, ako lang ang nakaligtas." Bagamat sugatan na ang puso ni Job, hindi pa roon natapos ang lahat. Dumating ang ikatlong tagapaglingkod. Nanginginig sa takot, ang mga mata ay puno ng hilakbot.
Naghiwa-hiwalay sa 3 grupo ang mga Kaldeo, sabi niya agad. Inatake nila ang mga kamelyo at kinuha lahat. Pinatay nila ang lahat ng tagapaglingkod. Ako lang ang natirang buhay para magulat. Tila pati ang mismong lupa ay lumaban sa kanya. 3 sakuna sunod-sunod, bawat isa mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kanyang kayamanan, kabuhayan at seguridad naglaho sa isang iglap. At hindi pa tapos, dumating ang huling mensahero. Hindi siya tumakbo gaya ng iba. Paika-ikang lumapit, maputla ang mukha, puno ng lungkot ang mga mata. Basag ang tinig, halos hindi makapagsalita. Ang mga anak ninyo, mahina niyang bulong. Nagtipon sila sa bahay ng inyong panganay. Biglang humampas ang malakas na hangin mula sa disyerto. Tinamaan ang 4 na sulok ng bahay, gumuho ang gusali at lahat sila ay nasa loob. Wala pong nakaligtas, Ginoo, wala ni isa. Ako lang ang nakaligtas. Sa sandaling iyon, gumuho ang buong mundo ni Job. Walang panalangin, walang handog, walang sandali ng debosyon ang kayang magpagaan sa bigat ng ganitong dalamhati. Nawalan si Job ng lahat. Ang kanyang mga manggagawa, kayamanan at buong paraan ng pamumuhay. At ngayon, ang kanyang mga anak. 10 anak, mga anak na lalaki at babae na bawat isa'y sagisag ng kanyang saya, pag-asa at kinabukasan ay wala na. Naglaho ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Hindi dahan-dahan dumating ang sakit. Para itong pagguho ng bundok, isang puwersang hindi mapipigil, isang marahas na bagyong pumatag sa lahat. Wala nang natira, at si Job, ang pinakamatapat na tao sa mundo, ang taong pinarangalan ng Diyos ng buong puso, ay bumagsak sa lupa. Pinunit niya ang kanyang damit, isang malalim na kilos ng pagdadalamhati. Tinakpan niya ang kanyang ulo ng abo, palatandaan ng matinding lungkot at kababaang loob. Ngunit ang sumunod niyang ginawa ay ikinagulat ng langit at ng lupa. Sumamba si Job. Oo, sa gitna ng guho at sakit, lumuhod siya at pinuri ang Diyos. Wala akong dala ng isilang ako sa mundong ito at aalis din akong wala ring dala. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang kumuha. Purihin pa rin ang kanyang pangalan. Hindi siya sumumpa. Hindi siya nanisi ng sinuman, hindi niya inakusahan ng Diyos ng pagkakamali. Naglaho ang kanyang kayamanan, wala na ang kanyang mga tagapaglingkod, wala na ang kanyang mga anak, pero nanatili ang kanyang pananampalataya, nasaktan ngunit buhay, at sa malayo, sa mundong hindi nakikita ng tao, maingat na nakamasid si Satanas. Hindi nabasag si Job sa unang hampas, tiniis niya ito. Pero hindi pa tapos ang labanan. Saka pa lamang nagsisimula ang unos. Nasa simula pa lang ang buong kwento at may mas matinding sakit na inihahanda na. Magpapatuloy kaya si Job sa pagtitiwala sa Diyos? Hanggang kailan? Bago tayo magpatuloy, hinihiling naming ang inyong suporta. Paki-subscribe at i-like ang video. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga makapangyarihang kwento mula sa Biblia. Ngayon, mas lumalim tayo sa pagdurusa, sa pakikibaka at sa lihim na katotohanan sa likod ng sakit ni Job. Umalis na ang huling mensahero, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa hangin para bang ayaw pa rin pakawalan ng kalungkutan. Mabigat ang katahimikang sumunod, parang batong dumadagok sa dibdib. Pinuno nito ang paligid ni Job, wala nang tinig, wala nang sigaw, walang mga tagapaglingkod na gumagalaw, walang hayop na umiimik. Tanging ang hangin na lamang ang gumagalaw, marahang humahaplos sa mga pader ng isang bahay na dati puno ng tawanan. Isang bahay na ngayon ay tanging alaala na lang ang laman, hindi gumalaw si Job. Nakatitig lang siya sa lupa para bang may hinahanap na kahulugan sa alikabok. Pero walang sagot, tanging alikabok sa ilalim niya, abo sa kanyang balat at kawalang laman sa paligid. Kawalang lamang iniwan ng kanyang mga anak. Kawalang lamang iniwan ng kanyang mga tagapaglingkod. Kawalang lamang ng lahat ng minsang nagbigay saysay at saya sa kanyang buhay.
Sa loob lamang ng ilang oras, nawala ang lahat. At sa pagkawala na iyon, may isang bagay na unti-unting nagbago sa kalooban ni Job. Hindi ang kanyang paniniwala sa Diyos, kundi ang emosyonal na lakas na humahawak sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo, para bang ang bigat ng kalungkutan ay dumidiin sa bawat buto. Hindi pantay ang kanyang mga hakbang, para bang mismong lupa na dati nagbibigay aliw ay gumuho na rin. Sa nanginginig na mga kamay, hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit at pinunit ito mula sa gitna. Isang banal na tanda ng pagdadalamhati, sinaunang paraan upang ipakita ang hindi kayang sabihin ng pusong wasak. Pagkatapos, lumuhod siya. Inabot niya ang lupa, kumuha ng dakot ng abo at ibinagsak ito sa kanyang ulo. Abo, simbolo ng mga nasira, ng mga nasunog ng hindi na maayos, ng mga bagay na kailan may hindi na maibabalik ng lakas ng tao. Ang lalaking dating kilala bilang pinakadakila sa silangan, ngayon ay isang tahimik na figura sa gitna ng alikabok, nakaluhod at nababalot ng kalungkutan. At doon mismo sa matigas at maalikabok na lupa, sa gitna ng katahimikan at pagdurusa, ginawa ni Job ang isang bagay na hindi inaasahan. Siya'y yumuko. Hindi bilang tanda ng kawalan ng pag-asa, kundi bilang paggalang. Oo, sumamba siya. Iniyuko niya ang sarili sa harap ng Diyos at sumamba. Sa tinig na durog sa lungkot, ngunit puno ng paggalang, binigkas niya ang mga salitang tatagos sa lahat ng panahong darating. Mga salitang pupukaw sa puso ng sinumang dumaranas ng sakit. Wala akong dala ng isilang ako sa mundong ito at aalis din akong wala ring dala. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang kumuha. Purihin pa rin ang kanyang pangalan. Job 1:21. Ngunit hindi lang ito mga salita, ito ay tanda ng pagpapasakop. Hindi nagsalita si Job gaya ng isang taong sumusuko sa tadhana. Nagsalita siya gaya ng isang taong nauunawaan na ang Diyos ay Diyos pa rin kahit nawala na ang lahat. Hindi nakasalalay sa pagpapala ang kanyang pananampalataya, kundi sa Diyos mismo. Ito ang klaseng pananalig na nagpapatahimik sa kalaban at kumukuha ng atensyon ng langit. Isang pananalig na hindi humihingi ng sagot. Isang pananalig na nagpupuri pa rin kahit lahat ay tumahimik na. Hindi nagreklamo si Job. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinisi ang Diyos. Sumamba siya. Kaya't sinasabi sa kasulatan, sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ni inakusahan man ng Diyos ng kamalian. Job 1:22. Sa kaharian ng langit na mangha ang mga anghel, ang trono ng Diyos ay nakatanggap ng isang papuring naiiba sa lahat, isang papuring nagmula sa gitna ng sakit, at ang tagapag-akusa na umasa sa pagbagsak ni Job, ngayon ay nakakita ng isang lalaking nababalot ng abo at dalamhati, ngunit nananatiling buo ang kaluluwa. Ang lihim sa likod ng paghihirap ni Job ay nanatiling nakatago, nakakandado sa kalooban ng Diyos. Ngunit may nabuo na hinulma sa init ng pagsubok. Isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag, kundi kailangang isabuhay, pahina sa puso. Walang kaalam-alam si Job sa mga nangyayari sa langit. Hindi niya alam ang pagpupulong sa langit o ang hamong binigkas sa kanyang pangalan. Ang alam lang niya ay ang apoy sa kanyang dibdib at ang pananampalatayang matatag sa gitna ng unos. Para sa karamihan, ito na sana ang wakas. Pero para kay Job, ito pa lang ang simula, sapagkat kahit hindi nagtagumpay ang kaaway sa pagkawala, may mas malupit pa siyang plano. Kung hindi sapat ang pagkawala ng mga anak at kayamanan ni Job, ngayon ay ang kanyang katawan naman ang tatamaan. Magkakaroon ng panibagong pagtitipon sa langit, panibagong pahintulot, panibagong sugat na kailangang tiisin. Nagsisimula pa lamang ang pagsubok ni Job habang siya ay nakaupo pa sa alikabok, nababalot ng abo at hirap pa sa mga nawala, isang bagong tagpo ang naganap sa itaas.
Muling nagpakita ang mga anak ng Diyos, mga nilalang ng langit sa harap ng Panginoon. At muli nandun si Satanas. Ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng lahat ay hindi na kailangang tanungin pa, pero tinanong pa rin niya, "Saan ka galing?" At si Satanas ay sumagot, gaya ng dati, "Naglalakad-lakad ako sa buong mundo." Pagkatapos, muling nagsalita ang Diyos tungkol kay Job, puno ng pagmamalaki ang kanyang tinig. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala nang katulad niya sa buong mundo. Walang kapintasan, matuwid, tapat, at umiiwas sa kasamaan. At kahit ngayon nananatili siyang tapat. Kahit pinilit mo akong pahintulutan, kang saktan siya ng walang dahilan." Sumagot si Satanas na may pangungutya, ibibigay ng isang tao ang lahat para lang mailigtas ang sariling balat. Alisin mo ang kanyang kalusugan, saktan mo ang kanyang laman at buto, at siguradong susumpain kanya sa harap mo. Isang bagong akusasyon, aminado ang kaaway na nalampasan ni Job ang pagsubok ng pagkawala. Pero kumbinsido siya kapag inatake ang kanyang katawan, kapag nalubog siya sa sakit, saka siya bibigay at tatalikod sa Diyos. At muli, pinahintulutan ito ng Diyos. "Sige," sabi niya, "nasa mga kamay mo siya, pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay." Sa sandaling iyon, bumaba si Satanas na may galit, hindi na nag-aksaya ng oras. Biglang nilamon ng sakit ang katawan ni Job. Namulat sumabog ang mga sugat sa kanyang balat. Kumalat ang bukas na sugat mula ulo hanggang paa. Hindi na niya makayanan ang kati. Nahawa ang kanyang balat at sumingaw ang amoy ng nabubulok na laman. Si Job, ang lalaking minsang hinangaan ng lahat sa silangan, ay halos hindi na makilala, isang larawan ng paghihirap. Hindi na niya kinaya manatili sa loob ng bahay. Lumabas siya at umupo sa abo, sa gitna ng mga guho ng dating niyang buhay. Pumulot siya ng piraso ng basag na palayok at ginamit ito upang kamutin ang kanyang mga sugat, umaasang maibsan kahit kaunti ang walang tigil na kirot. Napakasakit ng tanawin, isang katawang wasak, isang kaluluwang punit-punit, isang isipan na naghahanap ng kahulugan. At sa pinakamarupok na sandaling iyon, may tinig na umabot sa kanya, isang tinig na hindi niya inaasahan. Ito ay tinig ng kanyang asawa. Lumapit siya at nang makita si Job sa ganoong kalagayan, hindi na niya napigilan ang kanyang pagdadalamhati. Ang nasa harapan niya ay hindi lang lalaking naghihirap, kundi ang tuluyang pagbagsak ng lahat ng pinaniwalaan niya noon. "Patuloy ka pa rin ba sa iyong katapatan?" Iyak niya. "Isumpa mo na lang ang Diyos at mamatay ka na." Matalim at masakit ang kanyang mga salita, pero hindi lang ito dahil sa galit. Isa itong sigaw mula sa pusong wasak, isang pusong hindi na kayang makita pang magdusa ang mahal sa buhay. Marahil ang mismong kawalang pag-asa ang nagsalita sa kanyang bibig, ngunit mabigat ang tinama. Sa panahong pinakakailangan ni Job ng kaaliwan, tinulak siya patungo sa pagsuko. Ngunit kahit sa harap ng pagtanggi, sakit at katahimikan, nanindigan si Job. "Nagsasalita ka na parang isang taong walang pangunawa," sagot niya. "Tanggap natin ang mabuti mula sa Diyos. Hindi ba natin tatanggapin ang masama?" Job 2:10. Hindi siya nanumpa, hindi siya nagrebelde, hindi siya tumalikod sa Diyos. Nauunawaan niyang ang kanyang pagkatao ay hindi nakatali sa mga biyaya. Bagamat sirang-sira ang kanyang katawan, nanatiling matatag ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. Patuloy pa rin siyang tinitingnan ng langit. Ang lihim sa likod ng kwento ni Job ay hindi pa rin naihahayag, ngunit bawat sandali ng sakit ay lalong nagpapalapit sa araw na ang Diyos ay magsasalita. Humihinga pa rin si Job, sugatan ngunit buhay, at higit pa roon tapat pa rin. Ngunit ang uri ng kanyang sakit ay malapit ng magbago, hindi na pisikal kundi panloob, tahimik at hindi nakikita. Wasak na ang kanyang katawan, ngunit ang susunod ay mas lalalim pa, pag-iisa at paghusga. Tatlong kaibigan ang papalapit, hindi sila dumarating upang pagalingin, kundi upang magtanong.
Niluray na ang kanyang katawan, ngunit ngayon ang kanyang puso naman ang magiging puntirya. Nandoon pa rin si Job, nakaupo sa alikabok at tabo. Ang kanyang balat ay puno ng sugat. Ang kanyang kaluluwa ay dumadaing sa dalamhati. Hindi siya iniwan ng sakit, pero ang katahimikan sa paligid ay tila lalong bumigat sa bawat sandali. Umiihip ang hangin sa mga guho, dala ang amoy ng karamdaman at ang tuyong hangin ng kalungkutan. Mahirap paniwalaan na ang wasak na lalaking ito ay dating kinilalang pinakadakila sa buong silangan. Kumalat na ang balita sa nangyari at nang makarating ito sa pandinig ng kanyang malalapit na kaibigan, sina Eliphaz, Bildad at Zophar, nagpasya silang puntahan si Job. Hindi madali ang paglalakbay. Bawat isa sa kanila ay nagmula pa sa malalayong lugar at malinaw ang kanilang layunin, damayan at aliwin ang kaibigan sa gitna ng kanyang sakit. Ngunit wala sa kanila ang naging handa sa kanilang nakita. Mula sa malayo, habang papalapit sila sa lupain ng Uz, napansin nila ang isang maliit na kayukong figura na balot ng alikabok at anino. Sa isang sandali, hindi nila alam kung siya nga iyon. Napakalaki ng ipinagbago ng lalaking nasa harapan nila, lubhang malayo sa Job na kilala nila noon, na halos hindi sila makapaniwalang siya nga ito. Nang matiyak nilang si Job nga iyon, bumulwak ang damdamin sa kanilang dibdib. Napasigaw sila sa dalamhati habang pinupunit ang kanilang mga damit at nagsaboy ng alikabok sa kanilang mga ulo. Ang sakit na ito ay hindi na lang kay Job, kanila na rin. Sa harap ng ganong dalamhati, naging walang silbi ang mga salita. Kaya ginawa na lang nila ang tanging kaya nilang gawin. Umupo sila sa tabi niya, doon mismo sa lupa, at nanatili roon. 7 buong araw at 7 mahabang gabi ang lumipas na walang isa mang nagsalita. Siksik ang katahimikan, puno ng paggalang, ngunit may halong pagkabahala. Saksi sila sa isang dakilang buhay na nagiba, isang buhay na naging abo, isang taong matuwid na naiwan sa wasak na kalagayan at hindi nila ito maunawaan. Walang rason na tugma, walang paliwanag na sapat. Sa harap ng ganitong lantad na sakit, maging ang aliw ay tila marupok. Sa mga araw na iyon, halos hindi gumalaw si Job. Kinamot niya ang kanyang mga sugat, paminsan-minsang umuungol sa sakit. Ang kanyang mga mata ay walang direksyon, nakatitig sa kawalan. Para bang gumagala ang kanyang isipan sa pagitan ng mga lumang alaala at mga tanong na walang sagot. Marahil naaalala niya ang halakhak ng kanyang mga anak, ang presensya ng kanyang asawa, ang kapayapaang minsang bumalot sa kanilang tahanan. Ngayon lahat ng iyon ay tila panaginip na naglaho pagmulat. Ang katahimikan ng kanyang mga kaibigan ay hindi tanda ng paglayo. Ito ay katahimikan ng mga taong nanlumo sa sakit ng isa. Ngunit unti-unti, naging katahimikan din ito ng mga nagsisimulang mag-isip. At gaya ng makikita natin sa mga susunod na bahagi, sila'y lalampas sa dapat. Pinagmasdan nila si Job at nagsimulang magtanong sa isip. Ang kanilang mga isipan, limitado at makatao, ay nagsimulang bumuo ng mga opinyon. Pilit nilang iniintindi kung ano ang nangyari. Ano ba ang kayang magpabagsak sa isang lalaking tulad ni Job? Sa ngayon, wala pa silang sinasabi pero malakas na ang sigaw ng kanilang kaisipan. Nararamdaman ito ni Job. Kahit sa katahimikan, ramdam niya ang bigat ng kanilang mga titig. Alam niyang kaibigan niya sila. Pero alam din niyang ang katahimikan nila'y unti-unti nang nagbabago mula sa simpatya patungo sa pagdududa. Parang pinag-aaralan ang kanyang paghihirap, hinuhimay, kinukwestiyon. At sa loob ng 7 araw na iyon, ang pinakamalalim na sugat ni Job ay hindi na pisikal, nasa loob na, nasa puso. Nanatiling tahimik ang langit, hindi nagsalita ang kanyang mga kaibigan, hindi nagpakita ang Diyos. At si Job ay nanatiling walang laman ng diwa, walang sagot, walang ginhawa, tanging walang katapusang mga tanong. Napakaraming tanong, bakit Diyos? Ano ang nagawa kong mali?
Bakit ganitong parusa na walang dahilan? Hindi na niya makayanan ang sakit sa katawan, pero ang katahimikan ay mas masahol pa. Umuugong ito sa kanyang kaluluwa na parang walang katapusang kawalan. Sa loob ng 7 araw, tumitig siya sa kawalan, naghahanap ng dahilan, umaasang maririnig ang tinig mula sa langit. At sa wakas may nagbago. Sa 8 araw, binasag ni Job ang katahimikan, pero ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi pagbati o mahinhing buntong hininga. Isa itong sigaw mula sa kaibuturan, isang hiyaw ng matinding pighati, isang pagpapakawala ng sakit na matagal ng kinikimkim. Hindi niya isinumpa ang Diyos, hindi niya kailanman gagawin, pero isinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. At nagsimulang dumaloy ang mga salitang mula sa pusong punit-punit, mula sa isang taong may pananampalataya pa rin, pero hindi na kayang kimkimin ang bigat ng kanyang dalamhati. Sa wakas, nagsalita si Job, at sa sandaling iyon, nabasag ang katahimikan, hindi ng tahimik na pagninilay, kundi ng hilakbot na sumisigaw mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng 7 araw, ng pananahimik, binuksan niya ang kanyang bibig, hindi upang makipagtalo o humingi ng aliw, kundi upang ibuhos ang unos ng sakit sa loob niya. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nagsalita ng may galit sa langit, pero ang kanyang mga salita ay naglantad ng isang lalaking nalulunod sa dalamhati, hindi na makita ang saysay ng kanyang pag-iral. Mabura na sana ang araw ng aking kapanganakan, sabi niya, at ang gabing sinabi nilang isang lalaki ang isinilang. Isa itong pakiusap na mabura ang kanyang simula. Hindi lang niya hiniling na mamatay, ninais niyang sanay hindi na siya nabuhay. Ninais niyang burahin ang kanyang kaarawan sa kasaysayan na sanay hindi dumating ang gabi ng kanyang pagsilang. Hindi ito paghihimagsik, ito ay pagkalugmok, isang kaluluwang nilamon ng sakit na hindi na makita ang liwanag. Hindi niya maintindihan paano ang isang taong laging namili ng katarungan, gumalang sa Diyos sa lahat ng bagay, ay maaaring durugin ng ganito. Tinanong niya, bakit hindi na lang ako namatay nang ako'y isilang? Bakit hindi ako patay na nang iluwal sa mundo? Isa itong matapat na pagdaing. Hindi niya sinusumbatan ng may likha, kinukwestiyon niya ang mismong dahilan ng kanyang pag-iral. Bawat pangungusap ay tila hiningang puno ng hinagpis na sa wakas ay nakalaya. Ayaw na ni Job mabuhay. Hindi na niya nakikita ang dahilan para magpatuloy. Para sa kanya, naging hungkag na ang buhay. Sa kanyang mga salita, inilarawan niya ang kamatayan bilang isang uri ng kapayapaan, isang tahimik na lugar kung saan hindi na kayang abutin ng sakit. Nagsalita siya tungkol sa mga hari, mga tagapayo, mga alipin, lahat ay nagpapahinga na sa libingan. Doon anya, tigil na ang paniniil ng malupit at ang pagod ay sa wakas nakahahanap ng pahinga. Ang kalungkutan ni Job ay umabot na sa lalim kung saan maging ang katahimikan ng puntod ay tila mas maigi pa kaysa sa panibagong araw na buhay. Bakit pa ibinibigay ang buhay sa mga nagdurusa? Sigaw niya. Bakit kailangang mabuhay pa ang pusong puno ng hinagpis? Sa mga salitang ito, lumampas na si Job sa sarili niyang trahedya. Nagsimula na siyang itanong ang mas malalaking tanong, bakit hinahayaang ipanganak ang isang tao kung puro luha lang ang haharapin? Bakit binibigyan ng hininga ang isang kaluluwa kung ang tanging nararamdaman ay sakit? Hindi pa niya alam noon, pero ang mga salitang ito ay dadaloy sa buong kasaysayan. Dahil bawat pusong tao ay darating sa puntong makikipagbuno sa kawalang pag-asa. At ang pagdaing ni Job ay nagpapakita na kahit ang pinakamatapat ay maaaring lamunin ng dalamhati, na ang makaramdam ng sakit ay hindi patunay ng kasalanan, kundi patunay na isa kang tao. Tinapos ni Job ang kanyang pananalita sa isang imaheng nakaukit sa kanyang diwa. Hinga ko'y para na lamang pagkain, ang aking mga daing
ay dumadaloy na parang tubig. Nilamon siya ng takot, pagkabalisa at pagkalito. Ang pinakanatatakutan ko ay nangyari na, sabi niya. Ang kinatatakutan ko'y dumating na. Wala akong kapayapaan, wala akong katahimikan, walang pahinga, kundi puro kaguluhan. Ang kanyang mga salita ay nagmula sa pusong basag, isang pusong pilit inuunawa kung paanong ang pinakamasasamang takot ay naging totoo. Hindi niya alam, pero bahagi ito ng paglalakbay. Sapagkat bago magsalita ang Diyos, kailangang maibuhos ni Job ang lahat, at sa pagbuhos na iyon, nagsimulang lumitaw ang pinakatapat na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sa bawat salitang binigkas ni Job, nagkaroon ng puwang sa kanyang kalooban para sa isang bagay na mas dakila, isang bagay na makalangit. Bawat patong ng kapalaluan, lakas at ginhawa ay kailangang alisin upang ang pinakaubod ng kanyang pagkatao lamang ang matira. Pagkatapos ng hilakbot na daing mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa wakas tumayo ang kanyang mga kaibigan upang magsalita. 7 araw silang nanahimik. Ngunit ngayon, maaaring sa tingin nila'y handa na sila o akala nila'y may sapat silang sagot, binuksan nila ang kanilang mga bibig. At ang sinimulang may layuning damayan ay unti-unting naging paratang. Pagkatapos ng daing ni Job sa gitna ng dalamhati, binasag ni Elifaz na tagatiman ang katahimikan. Siya ang unang nagsalita. Maamo ang kanyang tinig at tila may paggalang sa simula. Ngunit ang kanyang mga salita ay may dalang paghuhusga, nakatago sa likod ng mabubuting tono, parang patalim na binalot sa malambot na tela. Kung may magsalita sa iyo, masasaktan ka ba? Tanong niya. Pero sino bang makakatiis na manahimik? Ipinaalala ni Elifaz kay Job na dati siyang tagapayo ng iba, tagapagpalakas ng mahihina at tagapagbigay ng gabay sa nangangailangan. Ngunit ngayon na ang paghihirap ay dumating sa kanya, siya ay nadapa. Malinaw ang mensahe, mabilis kang magturo noon, pero ngayon hindi mo kayang sundin ang sarili mong payo. At dito na pumasok ang una niyang paratang, banayad pa pero malinaw. Isipin mo, sabi niya, kailan ba nawasak ang inosente? Kailan ba nawala ang mga matuwid? Ipinahihiwatig ni Elifaz na dapat may nagawa si Job na mali. Dahil sa kanyang isipan, ang paghihirap ay palaging bunga ng kasalanan. Ito ang paniniwalang mahigpit nilang pinanghahawakan, na ang mabubuti ay laging pinagpapala at ang makasalanan lamang ang dumaranas ng sakit. Ikinuwento pa niya ang isang kakaibang pangitain na aniyay nakita niya sa gabi. Isang misteryosong karanasan na nakakatakot. Aniya, walang sino mang tunay na matuwid sa harap ng Diyos. Ni ang mga anghel ay hindi malinis sa kanyang mga mata. Ni ang kanyang mga lingkod ay hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan, sabi ni Elifaz, at may nakikita siyang kapintasan sa kanyang mga anghel. Sa sinabi niyang ito, para bang sinasabi niya kay Job, wala kang karapatang ipagtanggol ang sarili mo. Sino ka para isipin mong inosente ka sa harap ng Diyos? Sa sumunod na bahagi ng kanyang pananalita, mula sa mahinahong paalala ay lumipat si Elifaz sa mas matitigas na salita. Sabi niya, ang mga nagdurusa ay yaong tumatanggi sa pagsaway ng Diyos. Iginiit niyang ang pagdurusa ay isang anyo ng banal na disiplina. At nag-alok pa siya ng pangako, kung susuko lang si Job sa Diyos, muli siyang maibabalik. Pinagpala ang taong itinutuwid ng Diyos, sabi niya, kaya huwag mong iwaksi ang disiplina ng makapangyarihan. Sa ibang kalagayan, maaaring tunog matalino ang mga salitang ito. Ngunit para sa isang taong nawala ang lahat ng walang dahilan, isang taong nakaupo sa abo, balot ng sugat at hindi makakita ng sala sa sarili, ang mga ito'y parang asin sa bukas na sugat. Hindi kaaliwan ang dala ni Elifaz, kundi paghuhusga. Nagsalita siya batay sa nakikita sa luhika ng tao sa mga akala sa panlabas na anyo.
Hindi niya nakita na ang sakit ni Job ay may mas malalim na pinagmulan, isang pagsubok mula sa langit na hindi saklaw ng karaniwang kung may kasalanan, may kaparusahan. Ang mga salitang sana'y pampaginhawa ay naging sandata. Si Job na wasak na ay kailangang pasanin pa ang bigat ng maling paratang. Ang pag-asang inaasam niya mula sa kanyang mga kaibigan ay naging isa pang anyo ng sakit. Sa pisikal na kirot at emosyonal na lungkot, nadagdagan pa ng pagkalungkot na siya'y hindi naunawaan. Ang mga taong dumating upang damayan siya ay siya ring lalong sumugat sa kanya. Gayunman, hindi nawala ang tinig ni Job. Nakinig siya kay Eliphaz na natiling tahimik pero nagliliyab ang kanyang puso. Alam niyang hindi kasalanan ang ugat ng kanyang sakit. Alam niyang namuhay siya sa katotohanan sa harap ng Diyos. At dahil dito, hindi siya mananahimik. Sa ilalim ng mga maling paratang, sirang lohika, at pilit na paliwanag sa hindi kayang ipaliwanag, may nais pa ring sabihin si Job. Hindi niya kayang manahimik, kailangan niyang magsalita. Narinig niya ang bawat salita ni Eliphaz, bawat pahiwatig, bawat espiritual na argumento na may kasamang paghuhusga. At nang sa wakas ay nagsalita si Job, hindi siya nagsalita ng may galit, kundi may dalamhati. Isang dalamhating hindi lang dahil sa pagkawala, kundi dahil sa hindi pagkakaunawa ng mga taong kanyang pinagtitiwalaan. Kung ang lungkot ko'y kayang timbangin, anya, at ang paghihirap ko'y mailagay sa timbangan, mas mabigat ito kaysa sa lahat ng buhangin sa mundo. Nagsimula siya sa katapatan, inaamin ang lalim ng kanyang sakit. Hindi siya humingi ng awa, kundi ng pag-unawa. Napakalaki ng kanyang dalamhati upang sukatin. Ang pinakamasakit ay hindi lang ang nawala, kundi ang katotohanang sa halip na aliwin siya ng mga kaibigan, siya'y pinaratangan. Ang taong nawalan ng pag-asa, anya, ay karapat-dapat pa ring pagkatiwalaan ng kanyang mga kaibigan kahit pa siya'y tumalikod sa Diyos. Isa itong mahinahong pagsusumamo, ngunit matalim na katotohanan. Para bang sinasabi ni Job, kahit pa iniwan ko ang Diyos na hindi ko ginawa, karapat-dapat pa rin sana akong pagpakitaan ng malasakit. Sa halip dumating sila, dala ang malamig na paniniwala, matitigas na panuntunan para bang kayang gamutin ng espiritual na formula ang lahat ng sakit. Inihalintulad niya ang kanilang mga salita sa tuyong ilog, nangangakong may tubig pero iniiwang uhaw ang mga pagod sa paglalakbay. Dumulog siya sa kanila para sa kaaliwan pero nabigo siya, kaya't ibinaling ni Job ang kanyang puso sa Diyos. Patuloy pa rin niyang iginagalang ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi niya itinago ang kanyang pagkalito. Ano ba ang tao na sobra mong pinapansin, na sinusuri mong mabuti araw-araw? Ang tanong niyang iyon ay hindi mula sa kuryosidad, kundi mula sa matinding sakit. Bakit nga ba ang isang dakilang Diyos ay tututok sa isang hamak na nilalang? Bakit susundan ang bawat hakbang? Bakit hahayaan ang ganitong pagdurusa? Bakit kailangang subukin ng ganito kabigat? At dumating ang pinakatapat na daing sa lahat. Kung ako'y nagkasala, ano ba ang nagawa ko sa iyo, ikaw na nakakakita sa lahat? Bakit ginawa mo akong puntirya? Sigaw ni Job. Hindi niya ito maunawaan. Hindi niya sinabing siya ay walang kasalanan, pero hindi niya makita ang anumang kasalanang sapat upang pagdusahan ang ganitong sakit. Para bang pinarurusahan siya ng walang malinaw na dahilan. Ibinuhos niya ang puso niya sa harap ng Diyos, ngunit hindi doon nagtapos si Job. Lumapit pa siya ng may higit na tapang at hinamon ang luhikang kinapitan ng kanyang mga kaibigan. Alam ko namang totoo ang sinasabi ninyo, sabi niya, pero sino bang kayang patunayan ang sarili bilang ganap sa harap ng Diyos? Inamin ni Job na walang sino man ang perpekto sa paningin ng makapangyarihan. Nauunawaan niyang walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos.
Kayang yugin ng Diyos ang lupa, takpan ng mga bituin, iunat ang kalangitan, mga bagay na hindi kayang abutin ng isipan ng tao. Ngunit sa kabila nito, taimtim pa ring ninanais ni Job na mailahad ang kanyang panig. Hangad niyang magkaroon ng tagapamagitan, isang makakatayo sa pagitan niya at ng Diyos. Isang tutulong maunawaan ang layunin ng kanyang sakit. Kung alam ko lang kung saan siya matatagpuan, sabi ni Job, kung makakapunta lang ako sa kanyang tirahan. At kahit sa gitna ng kalituhan at espiritual na dilim, nanatiling matatag ang tiwala ni Job sa Diyos, sugatan, tinanggihan at puno ng katanungan. Naniniwala pa rin siya at sa isa sa kanyang pinakamakapangyarihang pahayag, sinabi niya, kahit ako'y patayin niya, magtitiwala pa rin ako sa kanya. Ang linyang iyon ay nagpapakita na ang pananampalataya ni Job ay hindi nakasalalay sa biyaya o ginhawa. Sinasabi niya, kahit kunin pa ng Diyos ang lahat, pati ang aking buhay, magtiwala pa rin ako sa Kanya. Isang paniniwalang hindi nakadepende sa mga sagot, isang pananampalatayang nananatili kahit tahimik ang langit, isang pananampalatayang matatag kahit walang katiyakan. Ngunit hindi pa tapos ang mga paratang. At alam iyon ni Job, bumagsak ang kanyang mga salita sa katahimikan na parang mga batong inihulog sa malalim na tubig. Pero sa halip na pagninilay, panibagong pagtatalo ang sumunod. Ang dapat sana'y usapan ay naging tila paglilitis. At ang mga sugat ni Job ang ginawang ebidensya. Habang hindi pa sumasagot ang Diyos, patuloy ang kanyang paghihirap. Humaba ang mga talumpati, lalong lumalim ang dalamhati. Ang paghuhusga ng kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy, mas tumitindi sa bawat salita. Kahit nagsalita si Job ng tapat at may lalim, hindi ito nagpalambot sa kanilang puso. Sa halip, lalo pa nilang pinatindi ang kanilang mga pahayag. Ang pangalawang kaibigan, si Bildad, ay hindi na nag-abala sa pagiging maingat o mahinahon. Diretso at matalim ang kanyang tono. Kung naghihirap si Job, dapat ay may kasalanan siya. At malamang ganoon din ang kanyang mga anak. Hanggang kailan mo sasabihin ang mga bagay na ito? Tanong ni Bildad. Wala kang sinasabi kundi mainit na hangin. Para sa kanya, walang halaga ang sinabi ni Job, puro ingay lang, parang hangin na walang direksyon. Para kay Bildad, ang Diyos ay laging makatarungan, hindi kailanman lumilihis ng tama. Kaya kung namatay ang mga anak ni Job, siguradong may kasalanan sila. At kung si Job ngayon ay naghihirap, ang tanging solusyon, ayon kay Bildad, ay ang lumapit sa Diyos ng may buong katapatan. Na para sa kanya ay nangangahulugang umamin sa nakatagong kasalanan. Kung ikaw ay tunay na malinis at tapat, sabi niya, tiyak, kahit ngayon, babangon ng Diyos upang ipagtanggol ka at ibalik ang dati mong buhay. Ang paniniwala ni Bildad ay batay sa mahigpit na formula, pinagpapala ang matuwid, pinarurusahan ang makasalanan. Kaya kung si Job ay nagdurusa, kasalanan niya ito. At kung hindi siya umamin, marahil ay dahil sa kanyang kapalaluan. Narinig siya ni Job at sumagot muli. Masakit pa rin ang kanyang puso pero muling dumadaing. Hindi niya kinuwestiyon ang katarungan ng Diyos. Pero hindi niya makita ang anumang dahilan sa sarili na sapat para sa tinitiis niyang hirap. Kaya't muli niyang itinaas ang kanyang tinig sa langit. Hindi upang magreklamo, kundi sa kawalang pag-asa. Alam mong wala akong kasalanan. Walang sino man ang makapagliligtas sa akin mula sa iyong kamay. Naisip niya kung bakit pa nga ba pinaghirapan ng Diyos na likhain siya na parang palayok na hinulma ng may malasakit kung sa huli ay babasagin lang din siya. Nasaan ang kabutihan? Nasaan ang layunin? Ngunit bago pa man may makapagbigay ng habag, ang pangatlong kaibigan ang nagsalita, si Zophar. At sa kanya umabot sa pinakamatinding antas ang paghuhusga. Si Zophar ang pinakamasakit magsalita sa kanilang lahat.
Sinabi niyang masyado nang madaldal si Job, na walang saysay ang kanyang mga salita, at kung talagang patas ang Diyos, dapat ay mas malala pa ang tinitiis ni Job. Idineklara ni Zophar, sana ang Diyos mismo ang sumagot at pagsabihan ka, para lang malaman mong maraming kasalanan ang pinalampas pa niya. Mabagsik ang kanyang mga salita. Hindi lang niya inakalang may sala si Job, sinabi niyang mas malala pa sana ang nararapat sa kanya. At gaya ng iba, inalok din niya ang parehong bagay. Kung magsisisi lang si Job, babalik ang lahat sa dati. Pero wala namang dapat ikumpisal si Job. Alam niyang malinis ang kanyang puso sa harap ng Diyos at muli na namang umikot ang siklo. Muling nagsalita si Eliphaz, may dalang panibagong argumento, pagkatapos si Bildad, pagkatapos si Zophar. Paulit-ulit silang salitan, tila mga hukom sa isang hukuman na walang katotohanan. Nagbanggit sila ng kasabihan, tradisyon, mga karanasang nakita nila sa buhay. Pinag-usapan nila kung paanong bumabagsak ang masasama, kung paanong itinataas ng Diyos ang mga matuwid, kung paanong ibinababa niya ang mapagmataas at pinararangalan ang mababa. Ngunit anuman ang panlabas na anyo ng kanilang sinasabi, iisa lang ang mensahe. Job, siguradong may ginawa kang mali. Umamin ka na. Hindi nagbago ang kanilang pananaw. Para sa kanila, ang paghihirap ay laging katumbas ng kasalanan. Pero nagkamali sila dahil ang lohika nila'y hindi umaabot sa langit. Ang nangyayari kay Job ay hindi parusa. Ito ay layunin. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kasalanan, kundi sa tiwala. Habang lalo siyang nasasaktan, unti-unting lumalayo si Job sa mga argumento ng tao. Napagtanto niyang wala ng hustisya o kaaliwan sa mga salita ng kanyang mga kaibigan, kaya nagsimula siyang tumawag sa mas mataas na kapangyarihan. Alam kong buhay ang aking manunubos, at sa huli siya'y tatayo sa ibabaw ng lupa. Ang mga salitang ito'y nagmula sa pananampalatayang ayaw mamatay. Habang ang kanyang mga kaibigan ay walang habas na nagpaparatang, si Job ay nagtaas ng tinig ng may katiyakan. Naniniwala siyang may isang manunubos, isang tagapagtanggol, na tatayo para sa kanya. Isang higit pa sa abot ng kanilang makitid na pag-unawa. Lampas sa tuyong paniniwala, lampas sa mapanghusgang paningin, para bang sinasabi ni Job, maaring hindi ninyo ako maintindihan, pero ang Diyos, naiintindihan niya ako, at siya ay sasagot. Sa puntong ito, hindi na umaasa si Job ng sagot mula sa mga tao. Nagnanais siya ng higit pa, isang bagay na mas dakila kaysa sa mga salita, isang bagay na babasag sa katahimikan ng langit. Pagod na, wasak at ubos na ang lakas, muling sumigaw si Job. Hindi dahil sa sakit ng katawan o sa pagdadalamhati sa mga anak, kundi dahil sa pagkasawang makinig sa mababaw na lohika ng kanyang mga kaibigan. Sobra na ang malamig na payo, sobra na ang mga espiritual na pananalitang nagpapanggap na kaaliwan, sobra na ang pagpipilit na may tinatago siyang kasalanan. Ngunit alam ni Job na namuhay siya ng may integridad. Malinis pa rin ang kanyang puso sa harap ng Diyos. Kaya't matapos ang panibagong pagbatikos, muling nagsalita si Job. Ngunit ngayon, hindi na para sa kanila. Ang kanyang tinig ay itinaas patungong langit. Hindi ito isang tradisyonal na panalangin, ito ay isang sigaw, isang pagsusumamo para sa katarungan. Pakinggan niyo ng mabuti ang aking mga salita, aniya. Yun na sana ang maging kabutihan ninyo sa akin. Ang tanging nais niya ay marinig, isang beses man lang, sana'y tumigil sila sa pangangaral at makinig. At pagkatapos, sinimulan ni Job na gibain ang kanilang teolohiya gamit ang katotohanang nakita niya sa paligid niya. Bakit ang masasama ay patuloy na nabubuhay? Tanong niya, bakit sila'y tumatanda at lalong lumalakas? Isang tanong na tumagos sa lahat ng madaling sagot nila. Tumingin si Job sa mundo at nakita niyang ang mga gumagawa ng masama ay kadalasang umuunlad.
Nakita niya ang mga tiwali na namumuhay ng payapa, lumalago ang yaman at nagtataguyod ng pamilya sa kaligtasan. Tinatawanan nila ang Diyos at sa kabila nito sila'y tila pinagpapala. Matatag ang kanilang mga tahanan, dumarami ang kanilang mga hayop, kaya nasaan na ang agaran at tiyak na hustisya na lagi nilang sinasabi. Sinasabi nila sa Diyos, "Layuan mo kami, ayaw naming malaman ang iyong mga daan." At gayon paman, patuloy silang nagtatamasa ng kasaganaan. Kahit tinataboy nila ang Diyos, sagana pa rin ang kanilang buhay. Hindi ito maunawaan ni Job. Namuhay siya ng tapat, naghandog ng mga sakripisyo, naglingkod sa Diyos, pero gumuho ang kanyang mundo. Habang ang mga walang pakialam sa Diyos ay tila tinatamasa ang lahat ng nawala sa kanya. Paano ito maipapaliwanag? Ang lohika ng kanyang mga kaibigan ay gumuho sa harap ng katotohanang nakita ni Job. Hinahatulan ba agad ng Diyos ang bawat tao? Lagi bang pinarurusahan ang masasama? Lagi bang iniingatan ang matuwid? Ito ang mga tanong na naglalagablab sa puso ni Job. Hindi siya naghahamon at lalong hindi siya nagre-rebelde. Nais lang niyang maunawaan. Ang kanyang sigaw ay hindi galing sa pagwawalang bahala, kundi sa isang sugatang pananampalataya na matapang pa ring nagtatanong dahil naniniwala pa rin. Ang tiwala ni Job sa Diyos ay iba sa mga kaibigan niya. Hindi sila naghahanap, nagsasaulo lang sila. Siya, sa kabilang banda, ay hindi pilit na ipinagtatanggol ang Diyos gamit ang perpektong pahayag. Hinahanap niya siya. Hinahangad niyang makausap ang Diyos na sana'y makapunta sa kanyang harapan, tumingin sa kanyang mukha at sabihing, "Narito ako, sagutin mo ako, ipakita mo sa akin kung bakit, o kung alam ko lang kung saan siya matatagpuan," sabi ni Job, "kung makadiretso lang ako sa kanyang kinaroroonan." Ang sigaw na ito ay isa sa pinakatapat na pahayag ng pananabik sa buong kasulatan. Labis ang pagnanais ni Job na makaharap ang Diyos. Gusto niyang ihain ang kanyang puso na parang kaso sa hukuman, hindi upang manumbat kundi upang makaunawa. Ipapaliwanag ko ang panig ko sa kanya, ibinubukas ko ang puso ko at makikinig ako sa isasagot niya sa akin. Hindi siya nagnanais manalo sa isang argumento. Ang tanging hiling ni Job ay linaw. Hindi lang sakit ang bumabagabag sa kanya, kundi ang katahimikan, ang kawalan ng tugon mula sa langit. Kung pupunta ako sa silangan, wala siya roon. Kung sa kanluran, hindi ko siya matagpuan. Kung kumikilos siya sa hilaga, hindi ko siya nakikita. Kung papunta siya sa timog, nawawala siya sa aking paningin. Tila ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ngunit wala pa rin. Hinanap siya ni Job, ngunit nanatiling nakatago ang Diyos. At kahit sa gitna ng pagkalito at sakit, idineklara ni Job, "Ngunit alam niya ang landas na aking tinatahak. At kapag nasubok na niya ako, lalabas akong tulad ng dalisay na ginto." Muling nagniningning ang pananampalatayang hindi matitinag. Hindi alam ni Job ang dahilan ng kanyang pagsubok, pero nagtitiwala siya sa isa na nagpapahintulot nito. Alam niyang may layunin ang pagdurusang ito, na may mabuting lalabas mula rito, kahit hindi pa niya alam kung ano. Patuloy siyang nagsalita, inilarawan kung paanong ang masasama ay inaapi ang mahihirap, sinasamantala ang mahihina at gumagawa ng kasamaan ng palihim. Nakita ni Job ang kawalang katarungan sa paligid niya at ang tila pagkaantala ng langit at lubos siyang nabagabag. Bakit hindi itinatakda ng makapangyarihan ang takdang oras ng paghuhukom? Tanong niya. Bakit kailangang ang mga nakakakilala sa kanya ay maghintay ng walang kasiguraduhan upang makita ang hustisya? Bakit hindi nagbibigay ang Diyos ng malinaw na tanda sa kanyang bayan? Bakit ang katahimikan? Bakit ang matagal na paghihintay? Hindi pa rin naririnig ni Job ang tinig na inaasam-asam niya. Patuloy ang paratang ng kanyang mga kaibigan at ang langit ay hindi pa rin tumutugon.
Nanatiling tahimik ang Diyos. Ang katahimikan ng Diyos ay bumabalot pa rin sa lahat. Naibuhos na ni Job ang kanyang puso, naipahayag na ang lahat ng pighati, naitanong na ang bawat tanong. Ang kanyang mga kaibigan ay sumagot ng mahaba. Salita pagkatapos ng salita, puno ng tila karunungan, ngunit lalo lamang siyang itinulak sa kawalan ng pag-asa. At sa wakas, tumigil na ang mga argumento. Tumahimik sina Elifaz, Bildad at Zophar. Wala na silang masabi. Hindi nila napabago ang isipan ni Job at naubos na ang kanilang mga paratang. Si Job naman, tila wala na ring pakialam sa kanila. Ubos na siya, pisikal, emosyonal at espiritual. At sa katahimikang iyon, sa pagitan ng dalamhati at pagkaubos, may bagong tinig na lumitaw. Ang pangalan niya ay Elihu. Hanggang ngayon, wala pa siyang sinasabi. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang mas nakababatang lalaki, isa na naghintay sa tamang panahon bilang paggalang sa matatanda. Ngunit ngayon, dahil sa isang matinding, banal na panawagan, hindi na siya makapanatiling tahimik. Ako'y bata pa at kayo'y mas matanda, sabi niya, kaya pinili kong manahimik at hindi magsalita. Nagsalita si Elihu ng may kababaang loob, ngunit puno ng tapang. Sinabi niyang ang tunay na karunungan ay hindi laging dumarating sa edad, kundi sa hininga na ibinubuga ng Diyos sa tao. Ang tunay na pangunawa ay galing sa hininga ng makapangyarihan. Hindi si Job ang una niyang hinarap, kundi ang tatlong kaibigan. Tinawag niya ang kanilang pansin. Sinabi niyang sa kabila ng lahat ng mahahabang salita, na bigo silang patunayan ang anuman. Hindi nila tunay na nasagot si Job, mas masahol pa. Sinubukan nilang husgahan siya ng walang sapat na batayan. Wala ni isa sa inyo ang nakatahimik kay Job, sabi ni Elihu, pero kayo'y nag-aakusa na parang panalo na kayo. Pagkatapos ay humarap siya kay Job. Matatag ang kanyang tono, ngunit hindi malupit. Binanggit niya ang isang bagay na tuluyang nakaligtaan ng lahat, na maaaring may ibang layunin ang pagdurusa, hindi upang parusahan, kundi upang hubugin. Bakit mo sinasabing hindi tumutugon ang Diyos? Tanong ni Elihu. Nagsasalita siya sa mga tao, sa panaginip, sa pangitain, maging sa sakit, pero hindi palaging sa paraang inaasahan natin. Maaring hindi dagundong mula sa langit ang tinig ng Diyos, pero siya'y nagsasalita sa iba't ibang paraan at kadalas ay hindi natin namamalayan. Hindi inakusahan ni Elihu si Job ng mabigat na kasalanan tulad ng iba. Sa halip, nagbigay siya ng panibagong pananaw. Kung pinapahintulutan ng Diyos ang pagdurusa, hindi ito walang kabuluhan. Maaaring ito'y upang gabayan, upang ingatan, o upang magpahayag ng higit pa. Ang sakit ay hindi palaging kaparusahan, maaaring ito'y proseso. Itinaas ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Sinabi niyang ang Panginoon ay puspos ng karunungan. Walang kapintasan ang kanyang kaalaman at walang sinuman ang tunay na makakahamon sa kanya. Ngunit nilinaw rin niya, hindi isinasantabi ng Diyos ang sangkatauhan. Kahit sa pagtutuwid, hangad pa rin niya ang ikabubuti natin. Makapangyarihan ang Diyos, sabi ni Elihu, ngunit hindi niya minamaliit ang sinuman. Ang kanyang lakas ay may kasamang layunin. Sinisikap ni Elihu ipakita na ang Diyos ay hindi malamig o malayo sa ating sakit. Siya ay makapangyarihan, oo, ngunit siya rin ay malapit. At marahil lang, ang pagdurusa ni Job ay hindi tanda ng pagtalikod ng Diyos, kundi paanyaya na lumapit pa ng mas malalim upang makita ang hindi pa kailanman nakita. Kay lawak ng Diyos, higit pa sa abot ng ating unawa. Walang hanggan ang kanyang mga taon at ang kanyang karunungan ay lampas sa sukatan. Sa kabuuan ng kanyang pananalita, itinuro ni Elihu ang sangnilikha bilang patunay ng kadakilaan ng Diyos. Nagsalita siya tungkol sa mga ulap, kulog at ulan. Hinimok niya si Job na itaas ang kanyang mga mata sa langit at pagmasdan ang hiwaga sa itaas.
Tingnan mo ang lahat ng ito, waring sinasabi niya. Tingnan mo kung gaano kababaw ang ating pangunawa at gayon may naninirahan tayo araw-araw sa gitna ng mga hiwagang ito. Para bang sinasabi ni Elihu kay Job, maaaring hindi ipaliwanag ng Diyos ang lahat ngayon, pero hindi ibig sabihin nito'y hindi siya kumikilos. Kahit hindi mo maunawaan, magtiwala ka. Hindi nagbigay si Elihu ng tiyak na mga sagot, pero nag-alok siya ng mas mahalaga, pag-asa. Isang tahimik na pag-asa, balot ng paggalang at kababaang loob, ngunit puspos ng kumpiyansa. Hindi nanakit ang kanyang mga salita, bagkus may ipinukaw sa puso. Malinaw ang kanyang tinig, ngunit hindi malupit, tapat, ngunit hindi mapanumbat. Hindi layunin ni Elihu ang manalo sa argumento. Itinuro lamang niya ang Diyos, hindi bilang malupit na hukom, kundi bilang matalinong guro. At sa pagtatapos ng kanyang pananalita, sinabi niya, ang makapangyarihan ay hindi maabot at dakila sa lakas. Sa kanyang katarungan at katuwiran, wala siyang ginagawang mali. Tinapos niya ang kanyang pananalita ng may pagkamangha. Itinaas ang Diyos sa tamang kalalagyan, higit sa lahat, lampas sa lahat, ngunit laging makatarungan. Isa itong paanyaya, tahimik ngunit matatag, na anyayahan si Job na makita ang Diyos hindi lang bilang makapangyarihan, kundi bilang higit pa sa kayang ipaliwanag ng isipan ng tao. Nagiba ang simoy ng hangin. Ang mga salita ni Elihu ay nanatili sa katahimikan tulad ng sandali bago magsimula ang isang napakalaking pangyayari. Hindi pa nagsasalita ang langit, ngunit malapit na itong mabasag, sapagkat matapos ang huling salita ng binatang iyon, matapos tumahimik ang huling tinig ng tao, umihip ang hangin. At nang humupa ito, dumating ang ipo-ipo, dilim ang bumalot sa langit. Pagkatapos ng napakaraming kabanata ng pagdurusa, paratang at mga tanong na walang sagot, nabasag ang katahimikan, hindi sa bagong paliwanag ng tao, hindi sa panibagong opinyon, kundi sa isang bagay na ganap na di inaasahan. May bagyong nabuo sa malayong abot tanaw, ngunit hindi ito karaniwang bagyo. Taglay ng hanging ito ang kapangyarihan. Taglay nito ang kamahalan, dala nito ang pagkamangha. Ang kalangitan ay kumilos na parabang ang buong sangnilikha ay bumangon sa paghanga. Kidlat ang gumuhit sa mga ulap, ang hangin ay umuugong sa pagitan ng mga bato. Yumanig ang lupa sa ilalim at pagkatapos nagsalita ang Diyos. Nagsalita ang Panginoon kay Job mula sa gitna ng ipo-ipo. Mula sa puso ng bagyo, lumabas ang tinig ng makapangyarihan. Para bang ang buong sangnilikha ay lumuhod sa kanyang harapan. Wala nang puwang para sa mga debate, wala nang lugar para sa mga teorya. Dumating na ang Diyos. Ngunit ang sinabi niya ay ikinagulat ng lahat. Hindi siya nagsimula sa pag-aaliw. Hindi niya ipinaliwanag ang paghihirap ni Job. Hindi niya ibinunyag ang makalangit na pagsubok. Sa halip nagtanong siya, sino ang nagsasalita ng walang kaalaman na binabalot ng dilim ang aking payo? Hindi ito galit o paninira, kundi tuwirang pagtutuwid. May dalang banal na awtoridad. Hindi niya inaakusahan si Job ng kasalanan, ipinapakita niya lamang na masyado pang makitid ang pananaw ng tao. Nagsalita siya bilang isa na nakakakita sa kabuuan, habang ang tao'y nakakasilip lamang ng ilang bahagi. Tumindig ka bilang isang lalaki, tatanungin kita at ikaw ang sasagot. At mula sa sandaling iyon, bumuhos ang mga tanong sa kay Job, mga tanong na puno ng bigat ng walang hanggang karunungan. Ngunit hindi sila para sagutin. Hindi ito pagsusulit, ito'y paghahayag. Layunin ng mga ito ay ipaalala kay Job at sa ating lahat ang lawak ng Diyos at ang hangganan ng tao. Saan ka naroroon nang itinatag ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung nauunawaan mo. Bawat linya ay may bigat ng mismong paglikha. Nagsalita ang Diyos tungkol sa laki ng mundo, sa estruktura nito, sa kung paanong inilagay ang mga karagatan.
Inilarawan niya ang pagsikat ng araw, ang lalim ng dagat, ang hangganan ng liwanag at dilim. Naabot mo na ba ang bukal ng karagatan? Napasok mo na ba ang pinakailalim ng lupa? Para bang inaalis ng Diyos ang tabing ng pag-iral, hindi upang pagalitan, kundi upang imbitahan si Job na makita ang higit pa. Hindi lamang ang sakit, kundi ang hiwagang bumabalot sa universo. Ikinuwento niya ang mga imbakan ng niyebe, ang mga konstelasyon sa kalangitan, ang mga batas na hindi nakikita ngunit gumagabay sa mga bituin. Sunod-sunod na pangalan, sunod-sunod na larawan. Itinataas ng Diyos ang kanyang mga gawa, hindi sa pagmamataas, kundi upang pukawin ang pagkamangha. Nagsalita siya tungkol sa ulan na dumidilig sa disyertong walang tumatahak, tungkol sa mga uwak na humihiyaw sa gutom, sa mga kambing na bundok na nanganganak sa lihim na bangin, sa mabangis na baka na hindi kayang paamuhin, sa mga ostrich na iniiwan ng kanilang mga itlog, sa mga kabayong pandigma na tumatalon patungo sa labanan, sa mga lawin na lumilipad patungo sa langit. Bawat detalye ay may kahulugan. Nauunawaan mo ba ang mga bagay na ito, Job? Kaya mo bang ipaliwanag? Hindi ito upang ipahiya, kundi upang gisingin. Hindi sinagot ng Diyos ang sakit ni Job sa pamamagitan ng paliwanag. Sinagot niya ito gamit ang kanyang sarili. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit dumating ang pagdurusa. Sinagot niya kung sino siya, at doon unti-unting nagbago ang bigat ng dalamhati ni Job. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil ngayon ito ay nakabalot sa isang bagay na higit na dakila, ang kaluwalhatian ng Diyos. Narinig na ni Job ang maraming tinig. Nagsalita ang kanyang mga kaibigan na may paghatol, nagsalita si Elihu na may alab. Ngunit ang tinig sa ipo-ipo, ang tinig na ito, ay nagsalita ng may kamahalan. Sa bawat tanong, ipininta ng may lalang ang isang panibagong paraan ng pagtanaw sa lahat, buhay, sangkatauhan, pananampalataya. Sa unos ng kulog at karunungan, hindi nakuha ni Job ang lahat ng sagot na hinanap niya. Ngunit tumanggap siya ng isang mas matibay na bagay, ang pagkaunawang ang Diyos ay nananatiling may kontrol kahit magkalasog-lasol ang mundo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga paliwanag. Nakasalalay ito sa ganap na pagpapasakop. Umiikot pa rin ang bagyo sa paligid ni Job, ngunit may bagay sa loob niya ang unti-unting tumahimik. Umuungal ang hangin, umiikot ang ipo-ipo, ngunit ang kapayapaan ay unti-unting umaangat. Nagpatuloy ang tinig ng Diyos mula sa ipo-ipo, ngunit ngayon higit pa ito sa pagpapakita ng kapangyarihan. Isa na itong pahayag. Ang narinig ni Job ay hindi lamang tugon, kundi isang paanyayang masaksihan, ang isang bagay na lagpas sa abot ng isipan. Saan ka naroroon nang ilatag ko ang pundasyon ng mundo? Ang tanong na iyon ay hindi lamang panimula ng sagot. Isa itong pintuang bukas tungo sa isang paglalakbay na nagtuturo kay Job sa isang destinasyon, kababaang loob sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi binanggit ng Diyos ang usapan niya kay Satanas. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit nagdusa si Job. Hindi niya binuksan ang ulat ng langit. Ngunit ibinigay niya kay Job ang tanging kailangan nito, ang kanyang sarili. Itinuro niya ang mga bituin sa langit, ang mga batas ng kalawakan, ang siklo ng ulan, yelo at hamog. Pagkatapos, nagsalita siya tungkol sa mga hayop, bawat isa'y natatangi, mailap, may layunin, ang leon at uwak, ang kambing sa bundok, ang mailap na asno, ang kalabaw na di maamo, ang ostrich na pinapabayaan ang kanyang itlog, ang kabayong handang sumabak sa digmaan, ang lawing pumapailan lang at ang dambuhalang buwaya. Bawat nilalang ay may kwento, bawat detalye ay bumubulong ng isang katotohanan. Ang Diyos ay naroroon sa lahat ng bagay, at ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sino ang nagbigay ng karunungan sa puso? Tanong ng Diyos. Sino ang nagbigay ng pangunawa sa isipan?
Para bang sinasabi ng may lalang, Job, hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Ang kailangan mo ay magtiwala sa akin. Ang lihim na hindi kailanman ibinunyag kay Job, ang mga salitang ibinuga ng ipo-ipo, ay hindi mga paliwanag, sila'y mga paghahayag. Hindi obligado ang Diyos na magulat sa tao. Siya ay Diyos, makapangyarihan, walang kapintasan, walang hanggan. At tayo gaya ng luwad sa kanyang mga kamay ay nilikhang magtiwala, hindi upang umangkin ng paliwanag. Ngunit ang kagandahan ng katotohanan ito ay ito, hindi tayo dinudurog ng katotohanan. Tayo'y binabago, hindi tayo ibinababa upang sirain, kundi inilalagay sa tamang lugar, sa ilalim ng Diyos, upang sa wakas ay makita natin ng tama, may pagkamangha at pagtitiwala. Tumayo si Job sa harap ng isang bagay na walang ibang tao ang nakaranas sa ganoong paraan. Isang pag-uusap sa may lalang ng sansinukob. Hindi isang sandali ng mga sagot, isang sandali ng pagbabagong loob. Pagkatapos ay nagtanong ang Diyos, ikaw ba na nakikipagtalo sa makapangyarihan ang magtatama sa Kanya? At si Job na dating puno ng tanong, muling nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay nagbago. Wala nang pagsusumamo, wala nang pagtatanggol, wala nang paghahanap ng katarungan. Sinabi niya, ako'y walang halaga. Ano pa ang masasabi ko? Itatakip ko ang aking kamay sa aking bibig. Nagsimulang makakita si Job na natili ang dalamhati. Totoo pa rin ang kanyang mga pagkawala. Ngunit may bagay sa kanyang kalooban ang nagbago. Hindi na niya kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ngayon, kilala na niya ang isa na may hawak ng lahat ng iyon. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. Nagpatuloy siyang magsalita tungkol sa Behemoth at Leviathan, mga dambuhalang nilalang, kakilakilabot sa anyo, hindi kayang sakupin ng tao, napakalakas, nakakatakot sa presensya, at gayon may sila'y nasa ilalim ng mata ng kanilang may lalang. Hininga niya'y nagpapaliyab ng uling, sabi ng Diyos. Apoy ang lumalabas sa kanyang bibig. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Kung hindi kayang unawain o supilin ni Job ang mga ligaw na hayop na nilikha ng Diyos, paano pa niya kayang hatulan ang mga paraan ng may lalang? Si Job ay umiyak, nakiusap at nagtatanong. At sumagot ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng paliwanag, kundi sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang kasukdulan ng paglalakbay ni Job ay hindi ang solusyon, kundi ang pagbabagong loob sa kanyang kalooban. Ang lihim na hindi kailanman isinambit ay ito, hindi kailanman obligasyon ng Diyos na magpaliwanag. Ang panawagan niya sa tao ay sumamba, hindi upang siya'y unawain. At ang tunay na pananampalataya ay yaong marunong yumuko kahit wala pang buong larawan. Ang pananalig ni Job ay dinala sa sukdulan na wala ang lahat. Ang kanyang katawan ay winasak, ang kaluluwa niya'y nadurog. Tinalikuran siya ng mga kaibigan. At ngayon, sa gitna ng ipo-ipo, hindi niya natagpuan ang wakas ng sakit. Natagpuan niya ang simula ng pananaw. Ito ang lihim na nanatiling nakatago sa simula pa lang. Ang sinabi ng Diyos kay Job sa gitna ng bagyo ay ito. Ang buhay ay hindi binubuhay ng mga sagot, kundi ng pagtitiwala. At kapag tiningnan mula sa kaluwalhatian ng Diyos, maging ang pagdurusa ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Kaya ano ang sinabi ni Job pagkatapos ng lahat, tapos na ang bagyo? Ang ipo-ipong minsang nagdala ng tinig ng Diyos ay humupa na, hindi nagiwa ng kawalan, kundi ng paggalang. Isang katahimikang puno ng kahulugan kung saan ang pananahimik ay nagsabi ng higit pa sa mga salita. Si Job, ang lalaking nagsalita ng napakaraming salita, ay yumuko na lang. Wala nang pagtatanggol, wala nang mga kahilingan, ni wala na ring mga daing ng dalamhati, kundi ganap na pagsuko. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, at walang layunin mo ang mapipigilan. Job 42 verse 2. Ito ang unang sinabi ni Job matapos marinig ang tinig ng makapangyarihan, at ang mga salitang ito ay hindi mula sa isang taong basag,
kundi mula sa isang pusong naipanumbalik. Hindi pa nawala ang kanyang mga sugat. Ang kanyang kalungkutan ay nanatili. Ngunit ngayon, ang sakit na iyon ay namumuhay sa isang pusong hinubog ng isang bagay na mas dakila kaysa luhika ng tao, ang mismong presensya ng Diyos. Dati naririnig lang kita, Ania, ngunit ngayon nakita ka na ng aking mga mata. Ang mga salitang ito ang sumasalamin sa kaluluwa ng buong kwento. Si Job, ang matuwid, tapat na lalaki, ay nakilala ang Diyos sa isang ganap na naiibang paraan. Hindi sa pamamagitan ng ritual, tradisyon o pagpapala. Nakita niya ang Diyos hindi sa paningin ng mata, kundi sa paningin ng puso. Isang pusong ginising ng isang banal na pagtatagpo. Ito ang tunay na pagbabagong loob, makita ang Diyos sa gitna ng sakit. Inamin ni Job ang kanyang mga limitasyon. Ipinahayag niyang nagsalita siya tungkol sa mga bagay na masyadong kamangha-mangha para sa kanya, mga bagay na hindi niya maunawaan. At ngayon, siya yumuko sa pagsisisi, hindi dahil sa moral na pagkukulang, kundi dahil sa pagtatangkang ikahon ang Diyos sa abot ng isip ng tao. Kaya't binabawi ko ang aking sinabi at nagsisisi ako sa alabok at abo. At doon, sa mismong mga abong pinaghimlayan ng kanyang pagdadalamhati, muling yumuko si Job. Hindi dahil sa kirot, kundi dahil dati niyang hinanap na maunawaan ang dapat sana'y pinagtitiwalaan. At sa mismong sandaling iyon ng pagsuko, nang bitawan ni Job ang pagkontrol, nagsimula ang landas ng panunumbalik. Pagkatapos, ibinaling ng Diyos ang kanyang pansin sa mga kaibigan ni Job. Sina Eliphaz, Bildad sa Zophar, mga lalaking nagsalita ng may kumpiyansa, ngunit walang habag. Maling inakusahan nila si Job, nag-akala ng kasalanan kung saan wala naman. At ngayon, hinarap sila mismo ng Diyos. Ang galit ko'y nag-aalablaban sa inyo at sa inyong dalawang kasama, sabi ng Panginoon, sapagkat hindi kayo nagsalita ng tama tungkol sa akin, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Sa isang nakakagulat na tagpo, ipinagtanggol ng Diyos si Job kahit sa lahat ng sakit, sa lahat ng tanong at sa lahat ng daing para sa katarungan, pinagtibay ng Diyos ang katapatan ni Job. Ang kanyang mga daing ay hindi rebelyon, ang kanyang kalungkutan ay hindi kasalanan. Ito'y totoo, at para sa Diyos mas mahalaga ang tapat na hinanakit kaysa mga magagandang salitang walang pag-ibig. Inutusan ng Diyos ang mga kaibigan na mag-alay ng mga handog. Ngunit hindi iyon sapat, kailangan nila si Job, ang mismong taong kanilang sinaktan, upang ipanalangin sila. Oo, ang taong kanilang maling inakusahan ang siyang magiging tagapamagitan para sa kanila. Ang lingkod kong si Job ang mananalangin para sa inyo, sabi ng Diyos, at pakikinggan ko siya. At si Job na may pusong mapagpakumbaba ay ginawa ito. Ipinagdasal niya ang mga taong siyang nagdulot sa kanya ng sakit. Ang tagpong ito ay kasing makapangyarihan ng mismong ipo-ipo. Ang lalaking dating wasak ay ngayon ang siyang tagapaghatid ng kagalingan. Ang dating nakaupo sa abo ay ngayon nagbibigay ng habag. At sa mismong sandaling iyon nang ipinanalangin ni Job ang mga nakasakit sa kanya, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ipinanumbalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job nang ipanalangin niya ang kanyang mga kaibigan. Bumalik ang agos, binaligtad ng Diyos ang pagdurusa, isinulat niya muli ang wakas. Ipinagkaloob niya kay Job ang lahat ng nawala at higit pa, ang lahat ng nawala sa kanya, kayamanan, mga kawan dangal, ay ibinalik ng masagana. Nagkaroon siyang muli ng mga anak na buhay ng maraming taon at nakita ang 4 na henerasyon matapos niya. Ngunit higit sa lahat ng pagpapalang iyon, nakita ni Job ang Diyos. Ito ang lihim na nakatago sa simula pa lamang. Ang sinabi ng Diyos sa ipo-ipo ay hindi paliwanag. Ito'y paanyaya upang makita. Dinala ng sakit ni Job ang kanyang puso sa isang bagay na mas malalim, isang tuwirang pagtatagpo sa likas ng Diyos, ang kanyang kamahalan, kanyang kapangyarihan, kanyang hiwaga, at ang tahimik na kagandahan ng pananampalatayang nabubuhay kahit walang lahat
ng sagot. Naipanumbalik ang panlabas na buhay ni Job, ngunit higit pa roon na bago ang kanyang puso. Hindi lang niya nakuha pabalik ang mga nawala. Nakamit niya ang isang bagay na ganap na bago. Nagtapos ang kwento sa kapayapaan, ngunit hindi ang uri ng kapayapaang taglay ni Job sa simula. Dati siya'y matuwid at pinagpala. Ngayon, siya'y matuwid at pinino. Noon narinig lang niya ang tungkol sa Diyos, ngayon nakita na niya ang Diyos ng tunay. At ito ang pinakamataas na gantimpalang maaaring matanggap ng sinuman. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay ni Job, isa sa mga pinakamalalim, pinakahiwaga at pinakahubog kaluluwang kwento sa buong kasulatan. Isang landas na hinubog ng kawalan, katahimikan, paghanap, at sa huli ng isang matibay na pagtatagpo sa Diyos na nagsasalita mula sa ipo-ipo. Ano ang dinadala natin habang pinipikit natin ang ating mga mata at inaalala ang lahat ng pinagdaanan ni Job? Dinadala natin ang katotohanan ito. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng lahat ng sagot. O hinangad ni Job na maunawaan. Sumigaw siya para sa mga dahilan. Naramdaman niyang siya'y iniwan, hinusgahan, hindi naunawaan. Ngunit kailanman hindi siya kinondena ng Diyos. Nakinig ang Diyos at sa tamang sandali tumugon ang Diyos hindi sa paliwanag kundi sa presensya. Ang pinakadakilang katotohanang ibinunyag ay hindi ang bakit kundi ang sino. Ito ang lihim na taglay ng kwento ni Job. Ang sinabi ng Diyos mula sa bagyo ay hindi isang lihim na kodigo o pormulang makalangit. Isa itong paalala. Ang Diyos ay nananatiling Diyos kahit nawawala ang lupa sa ilalim ng ating mga paa, kahit tumahimik ang kanyang tinig. Tinuturuan tayo ni Job na ang pagdurusa ay hindi laging sumusunod sa lohika. Hindi ito laging may nakikitang dahilan. Ngunit hindi kailanman ito lumalampas sa abot ng Diyos. Laging may layunin kahit hindi natin ito makita. Minsan, ang sakit mismo ang nagiging pugon kung saan pinipino ang pananampalataya. Nakita natin ito nang si Job sa pinakaitim na bahagi ng kanyang buhay ay sumamba pa rin. Nang pinunit niya ang kanyang kasuotan, naupo sa abo at nagsabing, "Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Nakita natin ito nang tumanggi siyang isumpa ang Diyos, kahit wasak ang kanyang katawan at durug-durug ang kanyang kaluluwa. Tinatanggap ba natin ang mabuti mula sa Diyos at tatanggihan ang kahirapan? Nakita natin ito nang sa kabila ng mga sugat mula sa kanyang mga kaibigan, ipinanalangin pa rin niya sila at doon nagsimula ang panunumbalik. Sa huli, ang pinakadakilang tagumpay ni Job ay hindi ang pagbabalik ng lahat ng nawala sa kanya. Ito'y ang pagbabagong nangyari sa loob niya, isang pusong yumuko sa kadakilaan, isang kaluluwang namangha sa banal na hiwaga. At ito ang nananatili sa atin kapag ang buhay ay tila gumuho. Ang Diyos ay nananatiling nasa kontrol. Kahit tahimik ang langit, nakikita niya tayo. Kapag bumangon ang bagyo doon sa gitna ng unos, maririnig natin ang kanyang tinig. Ang lihim ni Job ay hindi kailanman itinago. Ibinunyag ito isa-isang sandali sa sakit, sa luha at sa pagtitiis. Hanggang sa tugatog ng lahat, ipinaalala sa atin ng Diyos. Ang mahalaga ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi ang matutong magtiwala. Sapagkat kapag tayo'y nagtitiwala, kahit nasa dilim, kahit naguguluhan, ang ipo-ipo ay tumitigil na maging simbolo ng kaguluhan at nagiging mismong lugar kung saan nagsasalita ang Diyos. Baka ngayon, ikaw ay tulad ni Job, naliligid ng pagkawala, mga tanong o mahahabang katahimikan. Ngunit tandaan, nagsasalita pa rin ang Diyos. Namumuno pa rin ang Diyos. Nagpapanumbalik pa rin ang Diyos. At kahit nasa loob ng ipo-ipo, malapit pa rin siya. Kung ang kwentong ito ay nangusap sa iyong puso, 2 video ang lalabas sa screen. Mga kwento mula sa Biblia ng iba pang mga taong naglakad sa ilang at nakatagpo ng katotohanan ng Diyos.
pindutin para panoorin. Mag-subscribe sa channel na mag-iwan ng like at naway mang-usap ang Diyos sa'yo kahit mula sa gitna ng ipo-ipo.